Good evening, Collegiate Africans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta po kayo? Happy Thursday evening po. And nandito na naman ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Africans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update hinggil po sa TVJ and Digit Africans. And eto nga, wag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang ating pong kwentuhan ngayong gabi na kung saan ay pumapatungkol po ito kay Jose Manalo. Yes, tama po ang din ninyo mga Collegiate Africans kasi si Jose Manalo ay nais pa ng kabila na pakampihin sa mga halushos. So, bakit kaya? Anong meron? Bakit gusto nila na kumampi na lamang ito sa mga halushos? Dahil ba malakas si Mayor Jose ng sugod bahay, mga kapatid, dahil tinatalo ang G sa Gedli nila, kaya gusto nila umanib na lang si Jose Manalo. Well, sorry, nagkakamali po sila dahil loyal po si Jose Manalo sa TVJ. And para saan pa na sumama po itong si Jose Manalo? Sabi nila dapat di na to sumama, dapat daw ay dapat daw talaga ay nanatili na lang si Jose Manalo sa Itbulaga ng Tape Inc. Grabe nga naman yun. Porque nakita po nila na nasa labas ng APT studio si Jose Manalo kung ano-ano na, nagkanda sanga-sanga na ang gusto po nilang mangyari. Pero yung iba naman nagsasabi na espiya raw itong si Jose Manalo, iniispa yan. Ang Itbulaga nasa labas po ng APT studio, wala po sa loob. Paano po siya makaka-spy dyan? Titingnan niya kung sino yung pumapasok sa loob ng APT studio. Kung nasa loob yan, maniwala pa or nanonood ng live ninyo or nandun sa G sa Gedli nakabantay or may kinakausap na staff na napaka-importante po sa Tape Inc. Baka sakali pa na magkaroon ng laman ang inyo pong sinasabi. And bakit naman ninyo iisipin na espiya? Bakit? Gawain ba ninyo yan? Kaya alam na alam niyo yung mga ganyang galawan. Pero bago po pala natin na pagpatuloy ang balitaan hinggil po dito Collegiate Africans, narito po palang ilan sa mga napili po nating i-shout out for tonight's video para sa mga masusugid po nating taga-subaybay. So, narito nga po sila Miss Julieta Moro, shout out. Miss Gemma 4730, shout out and magandang gabi. Sir Joe Donato 30 Samway, shout out po sa inyo. Shout out din po dito kina Lumpiang Shanghai. Grabe nga yun, nakakagutom. Shout out din po kay Miss Denner Benitez. Roya Mogol, maganda ring gabi. Enrico Mendoza, shout out, and Deborah Benitez. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok at pag-antabay sa atin pong mga daily updates. So mga walang picture po dyan, wag na po kayo magtampo, mahina po ang signal natin. Kaya nga hindi rin tayo makapanood ng maayos ng EAT. Anyway, mayroon pa po na nagpapahabol dito sila Sir Nathan Wayne De Vera, Alita Mobilia, and then sila Washington. Shout out po sa inyo, maganda rin gabi. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa atin. Basta may kinalaman po sa TVJ and Digit Africans, sagot na natin ang mga balitang yan. Kaya naman sa mga di pa nakaka-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating balita. And eto nga, ipagpatuloy po natin ang ating pinag-uusapan kanina hinggil po dito kay Mayor Jose Manalo. So, ayun na nga. Sana raw kumampi na lang dito sa Tape Inc. Tapos, espiya. And then, meron pa. Sana naman daw po ay hindi na pag-initan ng TVJ or ng EAT. Grabe nga naman yun. Parang gusto pa po nilang igaya ang TVJ sa kanila pong amo. Sa kanila pong sinusuportahan. Ako, ibang iba po ang TVJ. Huwag nyo na pong igaya
ang pag-uugali ng mga boss po ninyo sa TVJ. And kung may main na reason man kung bakit nariyan sa labas po ng APT Studio nitong nakaraan, si Jose Manalo ay for sure naman mas alam pa ng TVJ ang tunay na dahilan kesa po sa inyo na nakikisawsaw lang dito at gusto lamang pong batikusin ang legit Dower Cats. So ayan, natawag patuloy ng fake mayor sa Manalo. Grabe talaga. Anyway, sabi pa dito, sana hindi siya masabon ng kabilang kampo pag nalaman nila. Grabe nga yun. Ginaya pa po, no? At hinalintulad pa nila ang TVJ sa boss po nila. Wag pong ganon. Babala, wag kayong ganon. Hindi lahat ang nakikita niyo totoo. Charis. But anyway, sabi ko nga po, baka nga mas alam pa ng TVJ ang main reason bakit nandyan po si Jose Manalo kaysa po sa ating lahat. Sabi pa dito, and sana nag-stay pa rin siya sa Itbulaga. And sana hindi na nakikisawsaw between the OG host and Tape Inc. So ayan, at least kahit paano alam po ninyo kung sino ang original. And tungkol po sa sana hindi na nakikisawsaw, palagay po ba ninyo ay kapag nanatili siya sa Tape Inc, hindi na makikisawsaw? Kung meron man akong paniniwalaan ay itong si Alden Richards yan, kasi wala po siyang sinamahan sa dalawa. And madagdag lang po natin, asa naman po kayo na magpapaiwan si Jose Manalo sa Tape Inc. Talagang wini-wish pa nila na sana kumampi na lamang, no? Sa Tape Inc. Itong si Jose Manalo, sana daw nag-stay na lamang sa Itbulaga. Grabe nga yan. Bakit kaya? Hindi kaya dahil masyadong malakas talaga sa masa itong si Jose Manalo? Kita nyo naman, di ba? Nung ilang araw pong nawala sa EAT dahil sa ibang bansa si Jose Manalo, meron po inaasikaso. Miss na miss po siya ng taong bayan. And then yung pagiging Mayor Jose po niya talagang click na click at pinataob yung kanilang G sa Gedli. Anyway, sabi pa dito, sina Tito Sen nagmamagaling pa ng White Plains sa QC. Ay, nanggagaling pa. Ano nagmamagaling? Okay, ulit. Sina Tito Sen manggagaling pa ng White Plains sa QC. Paulo Ballesteros naman also from Antipolo, while Wally naman from Commonwealth QC. Bossing Vic and Polen ay sa Laguna pa manggagaling. Raisa, Miles, Derek Ice, Karen and Maine is somewhere din sa QC. Then papunta ng TV5 Studios. Mas matraffic pangain. Ako, wala po yan. Kung yan lang po ang problema, wala po yan sa sakripisyo, no? Yan po yung matuturing at masasabi po natin na mahala ng hindi mo matatawaran ng kahit anong pera ang pagmamahal po nila sa Itbulaga. Samantala, sabi naman po dito na ng Nakapatid Insider yung post po nila. Mga kapatid, alam mo ba, bago pa man magkaroon ng TVJ on TV5 ay nauna nang magkaroon ng TVJ on 5. Sa isang interview ni Frontline Pilipinas News Anchor Julius Babaw sa kanyang YouTube channel kay Joey De Leon, ikwento ni Joey na nagkaroon sila ng isang gag show sa Channel 13 na may pamagat na TVJ 13. At kalaunay naging TVJ on 5 nang ilipat nga ito sa Channel 5 na nooy ABC5. Ayon pa kay Henyo Master, nagtapos kaagad ang kanilang gag show na mayroon lang isang episode dahil na irehistro ang TVJ sa kanilang dating producer, kaya napilitan ang management na ipatigil ang programa. Dagdag pa ni Joey, isa din ito sa mga dahilan kung bakit hindi nila pinili maging titulo ang TVJ dahil aniya may negative vibes na nakalapit sa titulong ito. So dito makikita po natin na talagang na talagang destiny talaga ang TV5 po sa kanila. So talagang binabalik po sila sa 5.
Samantala ay naman dito no, sa muli pong pagbabalik ni Miles Ocampo sa EAT na talaga naman pong gumulat sa marami. Narito pa ang komento ng isang netizen, maski ako nagulat, hehe. Iba kasi ang karisma ng bawat isa. Sana huwag na lang pabayaan si Miles Ocampo. Nakulit din naman siya, hehehe. At may husay din sa pag-host. Totoo po yan, ano? Si Miles Ocampo sa pagtatanong napakatalino. Tapos may timing at yung jokes po niya, well, ito po yung tatak na po niya. And then yung pagtawa niya, ang siyang sobra po nating ikinatutuwa. Nakakadala naman po talaga. And about po sa talento ng bawat isa, totoo po yan. Talagang kanya-kanya po ng talento. Kumbaga ay total package po ang TVJ and Digital Record. So meron pong magaling sa art, which is si Paulo Ballesteros na po yan. Sa comedy, nariyan po si si Maine, nariyan si Raisa and ang jowa Pao, na kung saan may kanya-kanya pong level ang kanila pong syempre pag-atake when it comes to comedy. Nariyan din po ang mga galing komenta, sila Karen and AK. Si Kuya Raya naman very professional pagdating po sa pag-host. Kumbaga kanya-kanya po talaga sila. Kaya for me, they are really a total package. Kayo po ba mga ka-Legit Africans? Anong inyong komento hinggil dito? Pa-comment naman po dyan sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.